Elder Bong, kung nasa saan ka man, naway sumalangit ka. Talaga naman nasa langit siya, nasa aeroplano. Ingatan siya ng Panginoon kasama ang kanyang kabiyak. Dapat siya ang ating speaker ngayon, ngunit alam niyo naman, di natin hawak ang panahon, pero alam kong si Elder Bong ay inaral ito na gusto. Kaya I request him, kung sabi nilang sa Mahal sa Buhay, this coming Wednesday siya yung speaker sa ating prayer meeting, yung kanyang napag-aralan sa Psalm 145 ay i-YouTube nyo rin at para may bahagi sa atin. Huwag nyo kalimutan yung aking sinabi. Sige po, tayo po ay manalangin sandali. Panginoon, salamat po kaming magkakapatid ay nagkasama-sama. Isa pong napakagandang diwa ng pagkakapatiran ang nagpapahalaga sa ganitong gawain. Protect and continue to bless all the people who loves the fellowship. Ito po ang plug ng aming pagiging isang true born again Christian. Tulungan niyo po kami na katulad ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo na nagpapahalaga sa kanilang union, ay kami bilang katawan ng aming Panginoon ay nakikiisa sa fellowship na ito. Kaya pagpalain niyo lahat ng dumalo sa umagang ito. Abutin mo ang kanilang pangailangan, ang kanilang pamilya, ang kanilang buhay. Bless them indeed, Father. At ang salita mo ang siyang magsilbi namin kalakasan sa umaga ito. Bigyan niyo ako ng katalinuhan, kalakasan. Makita ng mga tao, Panginoon, that you are the speaker. Kami lamang instrumento, alulod, daanan ng tunay na source. And we recognize that source. Wala po talagang ang gagaling sa amin, kundi sa inyo lamang. Kaya ikaw po ang siyang maitanghal sa umaga ito. In Jesus' name, Amen. Yan. Ang Psalm 145 po ay nire-recite po ng mga Hudyo sa panahon ng tinatawag ng pagtitipon nila sa mga tabernakulo, the ancient Jews, 3 times a day. 2 beses sa umaga, tingnan niyo po mabuti, at 1 beses sa gabi. Kaya kung ako po ay magpapamemorize sa inyo, mga bata, sa inyong mga matatanda, isa pong sa napakagandang i-memorize ang Psalm 145. Kaya. Kasi ito po yung kanilang sandigan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagpupuri. 3 times a day ay nire-recite po ng mga Hudyo ito. Itong the last praises of David. Yan po sa according to the history, yung mga gaganda ng kanyang mga kasaysayan patungkol sa karanasan sa Diyos. Ito po yung nire-recite ng mga Hudyo. Nire-remind ng mga Hudyo ang kanilang sarili na ang Diyos ay dakila. Nire-remind ng mga Hudyo ang kanilang sarili na ang Diyos ay may splendor, majesty, and honor. Bakit po? Sapagkat sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng mga dilubyo ng buhay, wala namang ibang nagpapalakas sa atin kundi ang kadakilaan ng Diyos. Saan po tayo sumasandal sa mga panahon ito? Mahirap sandalan ng politika. Kita-kita nyo naman na isang araw nababago. Yung mga impeachment nababago, nagugulat tayo, di ba? Ang bagyo, magugulat na tayo, tumama sa Metro Manila, pero magugulat kayo, mas durog pa lang La Union, ang Trinidad, ang Pangasinan. Pray natin yung mga mahal nating na kababayan. Talagang hindi natin hawak ang panahon. Pero ang Diyos ay nag-iiwan sa ating mga puso ng tinatawag na yung greatness ni God, importante nito. May papadala ko sa inyo ngayong week sa YouTube na isang nag-record ng tunog ng universe. Kasi ang universe may tunog eh. Ang mga galaxies, Milky Ways, makinig ko yung mabuti, mga bituin, may tunog yan kasi sumasabog yan eh. May mga star tayo sumasabog. Talagang ang tunog ng mga bituin, ni-record sa pinakamalaking natin, papadala ko sa inyo ngayong week, ay tunog ng drum. Kahit tulad ng drum. Tapos ang tunog ng ilang parte ng universe ay tunog ng string pagka nagsabay-sabay.
Tapos isinama nila yung tunog ng mga whale. Talagang nag-synchronize at ipinasok yung isang awit na talagang sabay-sabay ay inawitan ng Panginoon. At ngayong week, pag pinadala ko sa inyo ito, pakinggan niyo. Talagang ang creation ay nagpupuri. It's synchronized to glorify and to praise God. Alam niyo po bang may mga tunog ang dagat? Di ba? May tunog ang pine trees, may tunog ang mga whale, tunog ang mga ulan. Pag yan nagsama-sama pala, nagsisynchronize yan, napakasarap, bilyong-bilyong creation ng Diyos ang nagsasabing dakila ang Panginoon. Kaya sabi nga ni Haring David, ang creation ay magpupuri sa Kanya, kasama tayo. At salamat kayo, synchronize sa pagtugtog. Kasama ninyo ang synchronization ng Kanyang mga nilalang. Hindi ako makapaghintay na makasama, pero hindi mo ako nagmamadali ang papuri sa langit. Pagkat naniniwala ako ang mga anghel kasama ng mga believers ay walang hanggang magpupuri sa Diyos. Mga believers, walang hanggang magpupuri sa mga believers lang. Sakit yung salita ni Pastor. Oo, Pastor, sino yung mga believers? Yung naniniwala ka na pag-asa mo si Kristo, na si Kristo ang gumawa ng kaligtasan, hindi ka. Nilagay mo yung pananampalataya mo sa lakas ni Kristo, hindi sa lakas mo. So much for that, yun yung mga believers. Elohim binanggit dito sa Psalm 145 ng isang beses at ang Jehovah ay 9 times. Papatunay na dakila talaga ang Panginoon. Sa umagang ito ay may mga ilang points akong gusto i-share sa inyo, katulad ng the creation praise. Why we praise? Because of the creation, because of salvation, because of compassion of God, and because of the dominion of God forever. Ulitin ko, creation, salvation, the compassion of God, and the forever dominion of God. Yun lang po ang laman na every generation will praise God. Ito po ay every generation will praise God. Mga minamahal, yung mga anak natin, turuan natin magpuri sa Diyos. Bata pa lang. Natutuwa ako pagka isang bata ay umaawit na sa Diyos, magpatugtog kayo araw-araw sa inyong tahanan na nagpupuri ang inyong mga anak sa Diyos. Matututuhan nila yung mga kantang katulad ng kinanta namin ni Pauline, lagi nyo lang ulitin sa inyong mga bahay. Isang araw magugulat ka, kumakanta na inyong mga anak. Yan po sana ang kanilang naririnig. So umagang ito ay sinasabi ng Psalm 145 that all places belongs unto God. Amen po ba yun? Tuloy-tuloy na po tayo. Sabi ng verse 1, I will extol you, my God. At sinabi pa niya, my King. And I will bless your name forever and ever. Talaga may kaligtasan siya. Si David, dahil forever niyang sasambahin ng Diyos. Na pwedeng katulad natin na walang hanggang magpupuri sa Diyos. Nihintay ko yun. Verse 2, every day I will bless you. Every day, nagpupuri siya. And I will praise your name forever and ever. Talagang ang praises, kaya dapat talakayin sa church ay walang hanggan. Verse 3, great is the Lord and highly to be praised. May tawag talaga tayo, highly ang papupuri. Mga minamahal, we exist for the praise of God, for the praises of God. Ito lamang ang dahilan na sinasabi ng Diyos that we exist. Wala nang iba. Maraming tao ngayon nag-i-exist for politics, to survive para makakain 3 times a day. To have money to buy their pleasure, future, and even their ataol in the future, yung advance na binabayaran natin. Kaya marami tayong mga insurances sa ating mga buhay. Pero kung maiintindihan mo lang that we exist for the praises of God, this is the ultimate purpose of our life, ay magkakaroon tayo ng tinatawag ng kaayusan ng buhay. Tama nga ang sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 1:12, we first to hope in Christ for praise of His glory. Kung babasahin niyo po ang Ephesians chapter 1, 11 to 13, ay nagsasabi that our ultimate purpose also ay katulad sa Psalm 145, for the praise of God's glory.
Bakit po? Ang unang sinabi ko sa inyo, yung pagkakalikha sa atin. Sabihin mo nga, we are created by God. Tignan mo mga katabi mo kung talagang nilalang ng Panginoon. Nilalang ba tayo ng Panginoon? Nilalang ba siya? Hindi yung AI ang katabi niyo. Kung sumayin yan, AI, minsan huwag kayo maniniwala sa mga news, yung mga basta-basta, pagka hindi tama, minsan AI lahat yun. Tuwan-tuwa tayo, mabibiktima tayo. Yan. As created being, the only reason we exist is to praise the Lord. Alam mo, kung di ka magpupuri sa Diyos, magpupuri ang bato, sabi nga ng salita ng gospel. Nagpupuri na po ang ang pine trees. Nagpupuri na po ang tunog ng ulan. Nakakatulog tayo di ba sa tunog ng ulan? Kalmado, tama po ba? Pero yung pagka isang linggo na, nawawala na yung kalma. I will send you that synchronization of the universe, singing the Lord is indeed great. Diba? Napakahalaga na makita natin that God is actively living in His creation. Yun po yun eh. Ang Diyos ay aktibong namumuhay sa iyo. Nagpo-provide ng pangailangan ng kanyang creation. Kaya nga tawag dito sa theology, the providence of God. Ibig sabihin ng providence of God, hindi ka dapat mabalisa sa kakainin mo. Maraming tao nababalisa sa kakainin, kaya madalas wala sa church. May natatakot sa isusuot, kaya kadalasan mapapabayaan ng buhay spiritual. Kung may theology ka ng providence of God, napagising mo palang humihinga ka, may sariwang hangin, may pagkain sa hapag, may trabahong binibigay ng Diyos, para dahilan para magpuri tayo sa Kanya. We are created to praise the Lord. This is our core purpose. And everything is secondary. Yan ang message dito. Kaya gustong patigilin ka ng Diyos pag masyado kang abala sa mundong ito. At wala kang panahon sa Kanya. We have 24/7. Ang tawag dito, 24 hours a day. Pag sinabi mo sa Diyos, wala akong panahon sa iyo. Pwedeng yung binigay niya sa iyo bawiin pagdating ng panahon. Hindi ito panakot kasi gustong ipaalala sa iyo ng Diyos na may mga mensahe nito that our core purpose is to praise the Lord and everything else is secondary. Huwag nating matutuhan ito in a hard way na wala kang panahon sa Diyos para magpuri. Sabi nga rito, every day I will bless you. Once a week lang tayo nakikita, wala pang kalahating araw. Huwag kang yung unang napunta sa church, tapos una ka rin lalabas sa church. Huwag sana ganun. Sana nakikipag-fellowship tayo, nakikipagkapatiran tayo, at nagpupuri tayo. Pastor, naisisingit mo yung sermon? Siyempre. We are created to praise the Lord. Everything that happens outside of the sanctuary is secondary. Everything that happens outside of this sanctuary is secondary. Sana maintindihan nyo ibig sabihin. Priority pa rin ng Diyos ang kanyang sanctuary. Ibig sabihin, pagsamba, pagpupuri, pagbibigay sa kanya ng luwalhati. Amen po ba doon? Madalas kasi naririto tayo, makukuha ko sa Diyos, makukuha ko sa kapatiran. Kaya minsan pag hindi mo nakuha, nadi-disappoint ka, natitisod ka, nawawala ka. Why not baliktarin mo, anong maibibigay ko sa Diyos? Ako'y naririto, ano yung maihahandog ko sa Diyos? Diba, yun yung mga papuri, mga spiritual gifts, ang inyong pagsamba sa Panginoon. Parang, sa totoo lang, nagbibigay naman ng Diyos eh. Pero, the main reason you are here is to praise the Lord. Iba kasi mga tao gusto to feel good,
maging ayos pakiramdam niya kasi may problema siya, makakakinig ng maayos na mensahe, uwi na. Pero kung naririto ka kahit anong bigat ng buhay, pero dala-dala mo ang pusong nagpupuri sa Diyos bilang created being, ay napakaganda. Ginagawa mo yung priority ng iyong buhay. Everything that happens outside of the sanctuary is secondary. Kung nagtatrabaho ka sa labas, at yun ay para sa kapurihan or the praises of God, praise God. Kung nasa labas ka from Monday to Saturday night, for the glory of God, and you do everything for the glory of God, all for the praises of Him, praise the Lord. Sinasabi lang ng Panginoon that the creation, we as created being, our first priority is to praise the Lord. Amen po? Amen. Sana nga po ay manahimik ng ating puso sa pagpupuri sa Diyos. Pangalawa, makikita natin dito yung tinatawag na part ng ginagawa ng mga creation, dito ng mga created being, nasa first point pa lang tayo, ay to declare His greatness. To declare His greatness. Sabi nga sa verse 8, sabi ko sa inyo, the Lord is gracious and merciful, slow to anger and great in loving kindness. It is the declaration of praise. This is the starting point of our Christian talk. I-declare mo lagi yan. Kaya nga ako merong praise, prayer of praise, prayer of adoration sa simula ng ating church. Buti na lang si Candice ay nag-prayer of praise. Yan yung, hayaan nyo na yung mga needs si Kuya Amado doon sa congregation of prayer. Needs naman yun. Many people namimiss daw yung point na ganito sa kanilang buhay. Kaya hindi nila napupuri ang Panginoon sapagkat hindi nila na dideklara sa kanilang buhay na dakila ang Diyos. Sabihin mo nga sa umagang ito sa iyong puso. Sabihin sa iyong bibig, dakila ang Diyos. Sabi parang di naririnig ah. Sabi mo, dakila ang Diyos! Dakila ang Diyos! Iba sa, lumalabas sa... Kailangan na isisigaw ito eh. I-shout to sa next generation. Tingnan ko nga, isang malakas na dunga rito. Dakila ang Diyos! Dakila ang Diyos! Sumisigaw sa bahay, kalalakas. Yun po yun. Mapagmahal ng Diyos. Araw-araw mo na i-declare yun, may baha, pero hindi kami naapektuhan sa pasita. Di ba may mga kamag-anak tayo, siguro naapektuhan sa ibang lugar, pero kayo, pag-ising nyo, may pagkain kayo, may hotdog kayo luto, may sardinas, may corned beef, parang tama yung sinabi ko, yung mga kinain nyo kanina. Itlog, corn, bacon, pandesal sa tabawa tabi, hindi na uubos. What a great, great God, sustaining the whole providence for His children. Pangalawa, purihin natin ng Diyos dahil doon sa sinasabi kong because of our salvation. Sabihin nyo nga, salvation. This is the ultimate goal ng Diyos sa atin, na nang mahulog tayo sa kasalanan, lalong-lalo ka nang magpupuri sa Diyos pagka may kaligtasan ka na. Huwag na natin i-expect sa unbeliever ang papupuri. Kasi busy sila sa mundo, sa paghahanap buhay sa daigdig na ito, sa paghahanap ng pathways sa daigdig na ito, sa paghahanap ng pwesto sa daigdig na ito, sa paglalagay ng kanilang sarili sa daigdig na ito. Pero pagka ikaw niligtas ng Panginoon, you are created to praise and you are saved not only to praise but to give your whole 7 amens. 7 praises, the Hebrew word, mamaya tatalakayin ko sa inyo, to God. This is your ultimate goal simula ngayon. Pagka ikaw ay born again, wala nang ibang pagtibok ang puso mo, paggalaw ng kamay mo, pagsasalita mo, it's all for the praises of God. Expected yan. Pag believer ka, ini-expect na sa'yo mapupuri ka sa Diyos. Kaya kung believer ka, tapos hindi ka pa napupuri sa Diyos, marami kang complaint. Diba? Marami kang grumbling sa buhay. Marami kang himutok sa buhay. Marami kang pagtatampo sa buhay, kalungkutan sa buhay.
darkness sa buhay. E paano na binayaran na ng Diyos ang napakalang halaga sa pamagitan ng kanyang dugo ang iyong buhay? Binayaran ka para magpuri sa Diyos. So, ang hirap po pala maging born again. Dumadating ang maraming pagsubok. Ito yun. Dito ako tinapon ng mga mahal ko sa buhay nang ako ay maging pastor. Dumating yung time na halos itago ako sa kumbento ng mga pare. Nakwento ko na nga sa inyo para lang i-renounce ko yung pagiging born again. Dito dumating yung kinat ng aking nagpapaaral nun sa akin na Romano Katoliko na nilulukang susi ang aking pag-aaral. Kaya natapos ko lang nung college ko nung bachelor hanggang second year, PSPA. Dahil nag-born again ka. Sabi ko, kailan ako nag-born again, Panginoon, ang daming pagsubok. Tapos hindi kinatlahan niya. Kaya kung kwento yun, dahil naman doon, I am created to praise. Napunta ako sa seminaryo. Lalo palang gusto ng Panginoon na ako'y magpuri at maghasik. Magkalat ng salita ng Diyos. Hindi pala hasik sa demonyo yun. Huwag salita hasik, magkalat. Tawag dito yung Tagalog. Palaganap. Hasik ka, hindi man yun. Naintindihan niyo ba yun? Kailan ako na-born again, doon ako nagkaroon ng pulmonya. Yung halos, tapos wala magbabayad sa ospital mo. Nangyari ba sa inyo yun, napulmonya kayo ng grabe, tapos walang magbabayad. Tapos may darating na manggagawa ng Diyos, binisita ka lang para turuan ka ng Bible study. Napakamot ng ulo siya, nagbayad lahat. Sabi, nagkasakit yung disciple ko. Dinalaw ako, tapos dinala niya ako sa doktor, siya nagbayad. Kaya sabi ko, pray, God. Yung mga panahon kasi nun ay sumusunod na ako sa Panginoon. Then the rest will follow. Even we walk to the valley of shadow of death, ikaiwanan Diyos. Mas exciting ang buhay. Kasi ang sabi ng Panginoon sa atin, the joy of the Lord ay nasa atin even in the midst of difficulty dahil meron tayong salvation. Sabi ni Haring David, I have joy in life because of my salvation. The joy of my salvation, sabi ni David yun. Ibig sabihin, hindi makakapantay na hindi mo ipagpapalit ang papuri sa Diyos kahit nagugutom ka, wala kang pera, minsan wala kang trabaho. Ang mahalaga, may kaligtasan tayo. Amen ka doon. Makamtan mo man daigdig, kumakain ka nga ng karne na napakasarap na 10,000 halaga na nabibili sa Japan. Ang karne doon, bibili ka 10,000 na wagyu nila. Mahal ang halaga ng pera dito. Makakain ka man lagi nun kung wala ka namang kaligtasan. Tama po ba? Meron naman sa atin 5,000 to 6,000. Okay, sa Tagaytay, bababa kayo ng konti dun sa Highland, yung mga ganun halaga ng state. Okay, mag-alala, hindi naman ako nakapunta doon. Ang classmate ko lang nagpunta, tinikman lang nila kasi nagkapera sila. Iningit pa ako. Ang mahalaga sa akin, may kaligtasan ako. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kaligtasan ka? May kaligtasan ka? Sabi, papuri ka sa Diyos. Kahit wala kang matudukot mamaya, walang maisasay. Pero hindi naman ganun ang Diyos eh. Ang Diyos eh, hindi tayo pinababayaan eh. Binigay na ng Diyos ang pinakahigit na kailangan ng tao, kaligtasan. Therefore, we need to praise Him. Kaya napakaganda ng ating kasalubong na August, Book of Ephesians. I want you to read the Book of Ephesians bago tayo sumabak sa camp. Kasi lahat ng foundation ng kaligtasan, reconciliation, justification, the love of God, salvation, binigay ng Diyos. So that Ephesians chapter 1, 13 to 16, we can praise with our poor heart sa Diyos. Magkalugtong to, kaya hindi ko to pinuputol sa inyo. Sabi nga sa verse 3, no, great is the Lord and highly to be praised. Meron siyang special recognition of God's work. Worthy of it to be praised. Ito po ang tatak ng kalayaan. Tatak ng kalayaan ang magpuri sa Diyos. Ang mga slaves noon, pag namatay yung kanilang mga amo, yung kanilang mga master, ay binibigyan ng tatak ng kalayaan para magdiwang at magpuri. Halimbawa, alipin ako ni Kuya Hill, at nung mamatay siya, binibigyan ako ng tatak para malaman ng lipunan na meron na akong
pagkakataong magdiwang kung ano ang gusto ko. Ganito ang ginawa ng Diyos nung tayo palayain sa kasalanan. So ang pagdiriwang ng mga slaves ay papuri. Papuri. Kaya mo mapuri sa gitna ng baha. Diba? Yan ang topic kanina sa inyo ng Ate Adeline. In the midst of the storm, kaya ba natin magpuri? Pag nakikita may political natin, unstable, tapos billions of pesos sinasayang na ating gobyerno dahil dito sa flood na walang katapusan. Na hindi naman yun ang solusyon. Nagpe-pray ko nga na talagang maayos na, pero talagang kung hindi. Pero tayo mga malalayan ay binigyan ng karapatang matibay. Mga minamahal, binigyan kayo ng karapatang ng Diyos magpuri. Save kasi kayo. Kaya dumarating yung doctrine natin, basta may nagpakamatay doon, umaatin sa church yun. Hindi siya saved. Mahirap husgahan, pero yun po yun. Kasi merong heart ang mga saved na nagpupuri sa Diyos no matter what. Ang hope nila ay napakalaki. Medyo yung binitawan ko salitang yun, sa ibang churches yun, hindi matatanggap yun. Pero sa atin, gusto kong sabihin sa inyo, we are protected by God. All things will work together for good for believers. Pag tunay ka anak ng Diyos, kahit pa nakaumang na yung espada para pagutang ka ng ulo. Sa panahon ni Apostol na Pablo, ay they will still shout for joy. Yan yung tipong nakakulong si Silas at si Pedro ay nagpupuri sa Diyos. Mahirap po ito, pero madali yun pag mayroong espiritong working sa ating mga buhay. So, adoration to someone, yun ang po yun. Yun yung sinasabi because of our salvation. Lumarating na yung next generation to generation na binabasa sa Psalm 145 na napakaraming binasa sa atin ni Ate Ama Rose ninyo na the next generation. How many times yun na dito? Halos 7 beses dito na may idea na ganito dito sa salitang ito. Sa susunod na mga anak, sa susunod na ako, next generation. Means, pag save ka, you will advertise and promote the person who saves you, your Savior. And it means praises through sharing the gospel. So praise is worship express. Yan po yan. And I cannot keep it to myself. I cannot keep it to myself. Tagal mo ng mananampalataya, hindi mo na ikwento sa asawa mo man lang ang ebanghelyo sa mga anak mo. Something is wrong with you. Hindi mo ito kaya itago sa sarili mo. Ikikwento mo ang kabutihan, kadakilaan, honor, majesty at maggawa ng Diyos. Ang sabi rito, you will make it visible and verbal. Sabihin mo nga, visible and verbal. What God has done, what is the value of God, and who is God. Hindi ka mananahimik. Amen ba doon? Natawa ko doon sinabi ni B. Anthony na ayaw ni Marvin ng kasingahan. Marvin. Chay, ayaw ni Marvin ng kasingahan. Ganyan din ako minsan sa mama ko pag nakikiusap sa akin, di ba? Pag nag-usap kami, pag pangit ang mukha nila, di ba hindi ko kayo pinakausap. Meron ako kagad na gusto ng Panginoon na pag-usapan siya. At isa-share mo siya because you know Him. Amen po ba doon? Naniniwala po ba kayo na ang tinitira ng mga ganitong uri ng paniniwala at prinsipyo sa buhay ay mga anak ng Diyos? Sabi nga sa Psalm 22 verse 3, the Lord dwell in the praises of His people. The Lord dwell in the praises of His people. Ano sa Tagalog yung dwell? Eh pag nananahan, ibig sabihin siya ay nakatira. So ano ang address ng Diyos? Ang address ng Diyos pag nagpupuri ka. Pag ang bahay mo nagpupuri sa Diyos at hindi nagsisigawan, nakatira sa inyo ang Diyos. Pero kung bahay ninyo, pag tinanong yung bata, ano pangalan ng tatay mo? Maliit pa yung bata, ang pangalan po ng tatay ko ay demonyo. Alam niyo kwentong yan? Tinanong siya ng teacher, ano pangalan ng tatay mo? Demonyo po. Eh kasi po pagka sumisigaw ang nanay ko, tawag sa kanya, demonyo!
Eh, pangalan ng nanay mo? Demonya po. Kasi pag sumisigaw naman ang tatay ko, demonya. Eh, saan ka ba nakatira? Sa impyerno. Kasi pag nag-aaway sila, sumisigaw daw ang tatay niya, makalayas naman sa impyerno ito. Natatawa kayo, lumang kwento, pero how can God dwell? Pagka ganun ang sistema ng bahay mo. Kaya nga pag believer ka na bagong nilalang, bagong buhay, ang address ng Panginoon ay sa inyong mga papuri. Hindi magkakamali ang Diyos dito. The Lord dwell in the praises of His people. At ito ang gusto ng Haring David na makilala siya. Not a preacher, not a theologian, not a teacher, not a king, but a praise and worship leader. Sana pinapahalagahan natin lahat yan. Si David, hanggang sa mamatay siya, ang gusto niyang makilala siya ay isang worship leader. Yun po yan. So, paano ko ilulocate ang Diyos sa iyo? Kung lumalabas sa bibig mo ay puro pagre-reklamo sa buhay. Ang pinin-Facebook mo lagi, pagre-reklamo sa buhay. Paano ko ilulocate ang Diyos sa iyo? Eh, malulocate mo lang ang Diyos sa isang tao pagka ang kanyang buhay ay puno ng pagpupuri. O paano ilulocate sa iyo kung ang buhay mo ay puro galit? Di ba, sa loob ng bahay, puro kagalit. Paano ilulocate sa iyo ang Diyos? In all things, sabi nga ng Thessalonians, we must give thanks. Pag believer tayo, ganun po talaga. Pero hindi yung ganun po talaga para lumabas sa ilong. Ganun talaga. Nagpupuri sa Diyos. Naririnig niyo pa bang kumakanta ang inyong anak sa bahay? O nagtatago pag nakikita? Sarap, di ba, yung maingay yung bahay, magugulo sila. Alam niyo ba yung ingay ng bata dito sa church? Pag pinag-aaralan niyo yung reform books, yung ingay ng bahay, they are worship. Yung iba hindi naintindihan yun, naguguluhan sila dun. Pagsamba yun eh. Kasi at least nandito sila sa timbahan. Yung iba hindi mag-gets yun, hindi makuha. Gulo-gulo. Papuri yun. Binabasa ko yung isang reform book, ay, papuri yun. Kesa tinatalikalaan mo yung bata na gano'n, na para mga legalist. Pahinig ka! Yes, ma'am. Papuri sila, masaya dito. This is the house of the Lord. Paano ko ilulocate sa iyo, Panginoon, kung ang buhay mo puro kalungkutan? Diba? Mas naghahari sa iyo yung pangamba. Topic nga natin ng Monday, ng prayer meeting natin at Sister Adeline ay nag-aalala ka lagi. Diba? Paano ilulocate sa iyo? Eh, sabi nga, the Lord dwell in the praises of His people. Kaya kahit nakakaluha ang sitwasyon, di ba? Di ba, Jess, may baha sa inyo? Hindi habang nasa bangka ka, kumanta ka. Praise the Lord. Hindi kaya pagtamanan. May baha eh. Amen ba doon, mga minamahal? Kaya ba natin? Kaya po? Palitan na natin yung mga reklamo, away ng papuri sa Diyos. Kaya pala siguro madalas yung aking asawa ting umaga ay nagpapaandar ng radyo at nagpupuri kami sa Panginoon. Maganda yung gano'n. Hanggang sa kaapo-upuan sana yung gawin mo ito. Aking mahal. Kasi mga pusa namin born again na. Born again mga pusa namin kahit ang sigaw mo malambing, hindi nangangan mo. Napakababae. Pastor, napakaganda ng topic ngayon, pagpupuri. Kaya sabi, tingnan mo, bago niya i-end ang mga sulat ni David, go back to your Bible, Psalm 146, basahin ko ng konti. Beginning lang. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord while I live. I will sing praises to my God while I have my being. Amen pa doon. Tapos, palo tayo ng Psalm 147. Praise the Lord. For it is good to sing praises to our God. For it is pleasant and praise is becoming. The Lord builds up Jerusalem, and He gathers the outcasts of Israel. He heals the brokenhearted and bind up their wounds. Sarap, di ba? Paano tayo? Psalm 148. Ano sabi ng Psalm 148? Verse 1. Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights. Praise Him at all His angels. Oh, purihin ang Panginoon. Praise Him, all His hosts.
Praise Him, sun and moon. Praise Him, all stars of light. Praise Him, the highest heaven, and the waters that are above the heaven. Let them praise the name of the Lord, for He commanded and they were created. Di ba? Ang sarap magsabi ng talong tayo, Psalm 149. Yun ang tuloy. Praise the Lord. Sabayan niyo ako. Sing to the Lord a new song and His praise in the congregation of the godly ones. Kayo yun. Di ba? Ang sarap. At yung tinalakay ko sa inyo ng kauna-unahang Sunday, Psalm 150. Sabay-sabay nga na tayo. Repeat after me. Diba? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty expanse. Praise Him in His mighty expanse. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him for His mighty. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with harp and lyre. Praise Him with harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with string instrument and pipe. Praise Him with strings, instruments, and pipe. Praise Him with loud cymbals. Praise Him with loud cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Ito, sabay-sabay tayo, maganda yung verses. Let everything that has breath Let everything that has breath praise the Lord. praise the Lord. Tingnan mo nga, kung katabi mo ay may buhay. Humihinga ba siya? Yun lang ang dahilan ng kanyang paghinga. Ang purihin ang Diyos. Lapit na tayo. Gusto niyo pa bang makinig? Napakasarap magmahal ng Panginoon. Binanggit ko nga sa inyo, salvation. Nasa salvation pa lang tayo. Di ba? Pagka raw ang tao nagdidemand ng papuri, di ba? Katulad ng politiko, artista at mga sport people, nagdidemand ng papuri yan eh. Imagine ang isang artistang sikat na walang tagasunod. Okay, isang basketball player na walang pumupuri sa kanya o politician. O, imagine niyo kung si Isko hindi siya pinupuri. Ano? Halimbawa lang, when people demand for a praise because they are needy, nangangailangan lang sila nun. Kailangan nila ng followers. Sabihin mo mga followers. Followers. When God demands the praise because He is worthy of our praise. Wala siyang kailangan because He is beautiful, He is kind, He is compassionate, He is loving, ever faithful. At walang hanggang nagmamahal sa kanyang mga anak. He is so omnipotent, wonderful God. Kaya yung awit natin kanina sakto-sakto. Ano nga ba yun? Everything to praise Jehovah Jireh. Ano tayo dito? Because of who you are. Kaya nga tayo mga tao, huwag kayong humihintay ng papuri. Huwag kayong kumukuha ng attention para purihin. Ako, nagsisisi rin ako. Pastor, ganda na sermon mo. Pag-uwi mo sa Bible, Lord, parang na-enjoy mo yung sinabi ni kapatid. Parang nayayabang ako. Ayoko na nung ganun. Pagka dumadating sa akin yung ganun, galing mo, Pastor. May mga preacher, baka yun hinihintay yung dalawa. Nakuha po. Because we are needy, nangangailangan tayo ng ganun. Affirmation ang tawag doon para lumakas tayo. Pero hindi natin kailangan yun. Pagka kumpleto na tayo sa Diyos, identity natin kay Kristo. Ang Diyos, hindi niya kailangan yun sapagkat given, He is beautiful and intelligent and great. Amen ba doon? Amen. Yun lang ang dahilan yun. Kaya karapat-dapat purihin ng Diyos, He is our perfect God. Perfecto. Di ba? Limitless. Nananalangin ka, healer ang Panginoon. May sakit ka, alam mo ang Diyos ang magpagaling sa iyo. Yumuyuko tayo sa Kanya. Pag may kailangan tayo, Lord, kailangan namin ng provision. Lord, kailangan namin ng kagalingan. Lord, kailangan namin makawasa sa ganito. Because of who He is. Kaya lang tayo nabubuhay sa mundo. Napakaganda ng katangian ng Diyos. He is complete. Diba? Hindi katulad ng mga artista that they will do everything to get that praise. Sana kayong mga tao, don't do that.
to get a praise. Pag born again, everything is for the glory of God. Kung ano man ang inyong ginagawa, malaki man o maliit, tahimik yung bibig, yung ginagawa ng kanan, huwag nyo ipalam sa kaliwa. Kahit napakalaki ng ginagawa nyo, isikret nyo na lang. Lalo-lalo na pagpatungkol sa paglilingkod sa Diyos. Hayaan mo, sabi sa Proverbs 29, ang magbuhat ng inyong bangkuan ay ang ibang tao. Kasi itataas at itataas ka naman ng Diyos. Huwag lang ikaw ang magtataas ng bangko mo. Ibabaksa ka ng Diyos. Huwag tayo maging uhaw doon sa praises na yun. All praises belongs to God. Amen ba doon? Amen. Sana may matutuhan tayo. Nakakatakot yun. Tapos Soli Deo Gloria. The true approval and completeness comes from the Lord. Hindi yan katulad ng mundo, ng tao. Ang hinahanap nila ganun lang. For us believers, God is all that matters. Yun lang po, tapos na. Sabi nga sa verses 14 to 16, lapit-lapit na tayo. Siya ay matulungin sa mga needy. Ano po yung aking Bible? Ano sabi ko sa inyong verse? Diba? The Lord sustain all who fall and raises up who are bowed down. The eyes of all look to you and you give them their food in due time. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. Ay talaga ng Diyos ang nagbibigay sa lahat ng ating pangangailangan. Praise unto the Lord. Pastor, malapit na ako matapos. Ito na. Christ is the only source of our worth. Hindi yung pabori ng tao. Si David natutuhan ito nung siya ay tumatanda na hindi niya kailangan ng mga recognition at validation. Importante itong pagsabihan ko kayo dito sapagkat ito ang gugulo sa simbahan if you get the glory of God. Hindi sinishare ng Diyos yan ang kanyang kaluwalhatian kailanman. Sa kanya lang yun. Matuto tayo doon na humingi ng tawad sa Panginoon dyan. Kasi nagiging mayabang tayo at palalo. I need to speak like this kasi baka tayo, galing-galing ko na, sebo-sebo na magsalita, galing na akong tumugtog, pwede mo sabihin, galing ko lang sa harap, sarap na ng niluluto ko. Oh, ano masasabi mo sa niluluto ko? Lahat tayo, laging may ganun eh, no? Hayaan mo magsabi yung iba. At pag na-enjoy mo, Lord, na-enjoy ko, sorry ho. Ang lagi mo sagot, all praises. Sabihin mo nga yan? All praises to God. Tama ba yung grammar ko? All praises belong to God. Sabihin mo nga, all praises belong to God. All praises belong to God. What He says is only the validation we need. Ako bilang pastor, yun ang kailangan ko isasabihin sa akin ng Diyos. Sa huling bahagi ng buhay ko, isa lang sasabihin sa akin ng Diyos na gusto kong marinig. Well done, my good and faithful. Wala na. Wala nang iba. Di ba? Pastor, paano namin magagawa ang praises na sinasabi? Ito na, nagkukonklud na ako. Na tinatalakay mo sa umaga nito. Fill your heart with the truth of God. Punuin mo ng katotohanan ng puso mo. A true believer, di ba, ay may isa siyang strong person. And you does not need the approval of this world. We are needy creatures. At alam mo, ang Diyos ay kumpleto na sa buhay mo. Let's praise Him because of who He is. Ganda nung kanta kanina. 17 to 20 na, ito na. The Lord is righteous in all His way and kind in all His deeds. The Lord is near to all who call upon Him. Prayer tayo bukas. I-send nyo lang kay Sister Adelenyo. To all who call upon Him in truth. Yung ganda pang prayer. He will fulfill the desire of those who fear Him. Amen ba doon? Amen. So, hindi ka pababayaan ng Diyos. He will also hear their cry and will save them. Diba? The Lord keeps all who loves Him. Promise niya yan eh. But all the wicked He will destroy. Yun yung umaagaw ng kaluwalhatian. Verse 21, my mouth will speak the praise of the Lord. Yun lamang. And all flesh will bless His holy name forever. Few words. 1 Chronicle 29:11. Yours, O Lord, is the greatness, glory, and power. Splendor, everything in heaven and on earth. Kingdom
You will be exalted the head over all. Wala na iba. 1 Chronicle 29:11. Praise is just responding to the greatness of God. Ano nyo ba yung number 8? Ano nyo ba yung number 8, mga minamahal? Ano yung 8? 8. Paligtarin mo yung 8, yun ang infinity ni God. Ihiga mo yung 8, ang ibig sabihin nun ay dahil ang Diyos ay ganun. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos na sinasamba mo ay walang simula at walang katapusan. Mapaganda nyo. Pag nag-worry yung katabi mo sa bahay, may problema, ganyan na mo lang. Pag nagagalit si Candice, gaganyan na mo lang yan. Gawin nga lang ay mga minamahal ganun. Ang ibig sabihin nun, ang Diyos ko ay perfecto at kailanman hindi ako makakamba. Diba? Worryless life, praise more. Sabi mga, worryless. Praise more. Yan, yan mga Kristiyano. Praise Him because His love is better than life. Ito na, malapit na. Praise Him in the good times and tough times. Let our praises rise above kahit ano pang sitwasyon ng Pilipinas. Shout for joy. Ito na, Ranan. Sumigaw kayo minsan pag nagpupuri. Alas, it means triumphant times, joy time. Kara, you dance and celebrate. Iiyak kasi baptist po ako, hindi ako makasaya. Hindi naman yun ang nasa Bible. Di ba? May nakalagay sa Biblia. Kung ano yung nasa Biblia. Shakha, bowing because of humility. Prostrating. Yun yung word ng mga praises nila. Shabak, because I have faith and confidence with my God. Pauda, because God's providence, I will say thankful to heart. Halal, it means the root word of hallelujah. I will boast for God alone. Zamar, music and instrument. Gabi, galingan mo pa, huwag kang mahihiya. Huwag natitiri ka mata mo ganon. Bigay mo sa Diyos. Tehila, song, awitan. And barak, reverence. Yada, pagtataas ng kamay, surrender, worship to praise of God. Maraming nahihiya pang magtaas ng kamay. Baptist. Bakit? Ang ibig sabihin nun ay pag-surrender sa Panginoon. We are reformed, we are Bible people. And last verse, Psalm 44 verse 8. In God, we make our boast and we will praise your name forever. Amen? Amen. Purihin ang Diyos. Awitin nga natin muli yung napakagandang awit kanina. Mga minamahal, ang pinakakanta sa atin ni Sister. Sila, saan ito ba si Sister? Paano wala?